Paul Pierce, binanatan muli si LeBron James sa pagkatalo nito kanina laban sa Suns. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging laro nila kanina mga tropa. Isang come from behind victory nga ang nakuha ng Phoenix Suns laban sa Los Angeles Lakers sa score na 109-105 matapos mahabol ang 16-point lead ng Lakers sa first quarter. Nanguna para sa Suns ang dynamic duo nina Kevin Durant at Devin Booker na may kabuuang 63 points. Si Durant ay nagbigay ng 30 points, 8 rebounds at 4 assists, habang si Booker naman ay nagtala ng 33 points, 3 rebounds at 2 assists. Bagamat lumalamang ang Lakers sa opensa na may 94 attempts at 41.5% shooting, naitala ng Suns ang mas mataas na shooting percentage sa 46%. Sa 3-point shots naman, 14 out of 32 ang Lakers habang 11 out of 36 ang Suns. Si Rui Hachimura ay gumawa ng 20 points at 10 rebounds para sa Lakers, habang si Anthony Davis naman ay may 29 points at 15 rebounds. Sa huling 6 na segundo, sinadyang iminintis ni LeBron James ang free throw para magkaroon ng tsansa ang Lakers. Ngunit hindi sa kanila napunta ang rebound at nakamit ng Suns ang panalo sa dalawang free throws ni Bradley Beal. Si LeBron James ay nakagawa ng 11 points, 5 rebounds at 8 assists na may mababang field goal shooting na 21%. Isang huling 3-pointer ang nagpanatili ng kanyang streak na 1,226 games na may 10 plus points. Sa post-game interview, ibinunyag ni Booker ang kanilang defensive strategy laban kay LeBron. Nagpadala sila ng multiple defenders para pahirapan siyang mag-score at mag-assist. Ang Lakers at Suns ngayon ay parehong may 3-1 record sa Western Conference, habang ang Oklahoma City Thunder ang natatanging walang talo sa West. Samantala kanina nga ay muntik nang maputol ang double-digit scoring streak ni LeBron James matapos ang isang hindi magandang performance sa kanyang laro laban sa Phoenix Suns. Sa score na 11 points, 5 rebounds, 8 assists at 3 of 14 field goal shooting, ito marahil ang isa sa pinakamasamang laro niya mula noong NBA Finals laban sa Dallas Mavericks kung saan nagtala siya ng 8 points. Tila wala daw si LeBron sa kanyang normal na forma at sinasabing nagpaparamdam na sa kanya ang katandaan. Maraming fans ang nakapansin na tila mabagal itong si LeBron at hindi kagaya ng laro nito laban sa Sacramento Kings kung saan nagtala ito ng triple-double. Bagamat may ilang nagsasabing excuse lamang ito, inamin ni LeBron na masama talaga ang kanyang pakiramdam simula pa noong Biyernes at mahahalata naman daw sa kanyang boses. Subalit kahit sa mababang scoring game niya, ang laban ay naging dikit pa rin hanggang huli. Kung noong mga nakaraang season, ang ganitong laro ni LeBron ay malamang na magresulta sa tambak na pagkatalo ng Lakers, kaya't may positibo pa rin sa kabila ng pagkatalo nila kanina. Sa kabila ng kanyang 30-point triple-double sa ibang laro ngayong season, kapansin-pansin na bumaba ang pangkalahatang stats ni LeBron, ngunit ang kanyang mga teammates ay umaangat ang performance. Sa kabila nito, may mga bumabatikos pa rin kay LeBron, tulad ng kanyang dating karibal na si Paul Pierce. Ayon kay Pierce, mas mabuti raw na ilagay si LeBron sa second unit at bawasan ang kanyang mga minuto sa laro. Ipinunto ni Pierce na mas maganda ang ball rotation ng Lakers kapag wala si LeBron sa loob ng court at dapat bigyan ng mas maraming minuto sina Dalton Knecht at iba pang mga player. Bagamat mainit ang mga usapin tungkol sa pagbaba ng laro ni LeBron, ang Lakers ay patuloy pa ring lumalaban ngayon season.